Suwan, hiwalayan na natin. Buntis siya. Nanay. Doktor, kailangan niyo pong iligtas ang anak ko. Doktor, kailangan niyo pong iligtas ang anak ko. Doktor, Pamilya, di pwedeng pumasok. Dito na lang kayo. doktor, kumusta na ang anak ko? Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Malubha ang pinsala sa utak ng pasyente. Delikado ang kalagayan niya. Sa buong Haicheng, isa lang ang kayang gumawa ng ganitong komplikadong operasyon. Si Professor Sheng lang. Siya ang namumunang eksperto sa utak sa buong mundo. Chairman ng Shengchen Group, Sheng Jiaming. Mula nang umalis si Professor Sheng sa medisina para magnegosyo. Bihira na siyang mag-operasyon. Kung maaari mo siyang mapapunta dito, baka may pag-asa pa ang anak mo. Tatawagan ko si Professor Sheng ngayon. Nababaliw na yata to, isang tawag lang. Gugustuhin niyang pumunta si Professor Sheng. Hello, asawa. Abala si Jiaming. May kailangan ka ba? Suming, na-aksidente ang anak ko. Kailangan ng operasyon sa utak. Sabihin mo, pumunta siya rito agad. Suwan. Para lang maibalik si Jiaming. Wala ka nang hindi ginagawa. Kahit ang sarili mong anak, ginagamit mo pa. Suming, wala akong oras sa kalokohan mo. Ipakipag-usap mo siya. Yung kite mong anak, pagkatapos ng ika-6 niyang kaarawan, di ba hiwalay na kayo? Magtanggap ka na ng katotohanan. Hello. Akala ko talaga si Emma Chen. Parang may delusyon pala. Tumahimik ka. May sakit ka, di pa pwedeng pag-usapan? Huwag na kayong mag-away. MS Su, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero talagang delikado ang kalagayan ng bata. 2 oras na lang ang natitira. Kung maaari mo makontak si Professor Sheng, pakisabi, pumunta siya rito agad. 2 oras. Doktor, pakiusap, pangalagaan niyo muna ang anak ko. Babalik ako. Sino ang tumawag? Asawa mo, pinauwi ka para samahan ang mga bata. Sige na. Kinausap ko na siya ng diretsyo. Pagkatapos ng ika-6 na kaarawan ng anak ko, makikipaghiwalay ako. Mula ngayon, ikaw na ang Elra Sheng. AME. Ngayon lang na aksidente si Bibi. Ngayon, hindi ka pwede umalis kahit saan. CJ. Ngayong araw. Sa'yo lang ako. Sheng Jiaming. Halika, sumama ka sa ospital. Jiaming, Ano ba ang ginagawa mo? Suwan, tama na yan. Sinusundan mo pa ako dito. Umalis ka. Bahala kayo sa buhay niyo. Sheng Jiaming, sumama ka sa akin sa ospital. Ayun na. Tama na, Swan. Ang pagitan natin, pag-uusapan natin yan. Kung susundan mo pa ako, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Sheng Jiaming, huwag kang aalis. Na-aksidente ang anak natin. Ano? Ano ang nangyari sa anak natin? Malubha ang pagdurugo sa utak. Sabi ng doktor, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Pagdurugo sa utak. Suwan, grabe ka. Kahit anong paraan gagawin mo. Anak mo pa mismo ang sinumpa mo. Sinumpa mo ang anak ko. Hindi totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ka pupunta, huli na ang lahat, mahal. Ang galing mo namang umarte. Jiaming, ngayon lang na-aksidente si Bibi. Na-aksidente ang anak niyo. Ang swerte naman ng timing. Sinadya niya yan para guluhin ako. Swan, hindi ko akalain na gagawin mo to. Hindi ko inakala, isasangkot mo pa ang buhay ng anak natin. Ang tapang mo na talaga. Sinusumpa ko. Totoo ang nangyari sa anak natin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Tama na, Swan. Galit ka lang dahil hindi ako nakadalo sa parent-teacher meeting. Kailangan mo pa bang magsinungaling? Huwag mong kalimutan, si Xiao Jiang ay anak mo rin. Na-aksidente talaga siya. Kung hindi ka pupunta, 2 oras na lang ang natitira. Kung hindi ka pa pupunta, huli na talaga. Mahal, pakiusap.
Mahal, pakiusap. Jiaming, naginarte lang siya. Kung totoong na-aksidente si Xiao Jiang, paano walang balita mula sa ospital? Tama ba? Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang ospital. Tumawag ka na. Sino to? Ang kapal na mukha, nakakaabala. Baka si Boss Sheng. Pinapunta ka niya sa ospital ngayon. Hoy, Boss Sheng. Nasa ospital ka ba? Tingnan mo kung nandoon si Xiao Jiang. Si Xiao Jiang? Wala naman. Nag-inarte na naman ba si Suji? Impossible. Nasa operasyon ang anak ko. Tama na, Suan. Nakakadismaya ka. Ikaw na ba ang aalis? O ako ang magpapaalis sa'yo? Impossible. Nagsisinungaling siya. Si Xiaowang ang assistant ko. Nasa ospital siya ngayon. Paano siya magsisinungaling? Sige, sumama ka sa akin sa ospital. Malalaman natin ang totoo. Kung nagsisinungaling ako, bahala ka sa akin, okay? Jiaming, nababaliw na talaga ang babae. Sino bang magsasapahamak sa sariling anak? Ginagamit lang niya ang bata para sa'yo. Suan, bakit ka naging ganito? Dahil sa sarili mong interes. Halika ka na. Walang pumili sa'yo. Sheng Jiaming. 10 taon na tayong mag-asawa. Hindi kita pinakiusapan. Ngayon lang pakiusap. Buhay ang nakataya. Pakiusap, maniwala ka sa akin, okay? Hindi pa nagpakumbaba ng ganito si Suan. Baka totoo nga ang tungkol sa anak. Jiaming, nasa ospital pa si Bibi. Buhay ko siya. Hindi ko kayang mawala siya. Huwag kang alis. Yes, Sheng, sa mga aso mo. Malakas ang pagdugo. Hindi namin kaya ang operasyon dito. Kailangan namin ang tulong mo. Ano? Jiaming, kung may mangyari kay Bibi, hindi na ako mabubuhay. Huwag kang magmadali, nandito ako. Magiging maayos si Bibi, ako mismo ang mag-operasyon. Sheng Jiaming, hindi ka pwedeng umalis. Hindi na makapaghintay ang anak ko, bilisan mo mahal. Tama na, Suan. Gusto mo talagang maggulo dito, ano? Si Bibi ay halagaling sumin ng 3 taon. Isang buhay din yan. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya nalulungkot ngayon? Wala ka bang awa? Jiaming, Mas mahalaga ang pagligtas kay Bibi. Anong ginagawa mo? gawin mo sa akin ang gusto mo, wala ng oras ang anak ko. 2 oras na lang ang natitira. Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na, pakiusap. Suwan, dapat may hangganan ang pagiging pasaway. Hindi. Sinabi na niya, wala sa ospital ang anak mo, naglupasay ka sa harap ng lahat. Hindi ba para mapahiya si Jiaming? Hindi. Kung hindi mo makukuha, sisirain mo. Hindi. Napakasama mo talaga. Umalis ka. Sheng Jiaming, bumalik ka. Hoy, MS Su. Ginawa na namin ang lahat. Manager Wang, bakit ka nandito? Tatanungin kita, Ano ang pangalan ng patay sa loob? Sheng Xiaojiang, ano ang nangyari? apos na. Binibini ang nangyari kay Xiao Jia. Alam na namin, pakikiramay binibini. walang kwenta ang salita. Dapat maramdaman din ito ng iba. Binibini Sheng Jiaming. Ngayon ang kumokontrol sa buong Shengchen Group. Makapangyarihan din sa Haicheng. Kung gusto mong maghiganti para kay Xiao Jia. Kailangan ng maingat na plano. Mga matatagal ng miyembro ng SU, naaalala nyo pa ba? Kung sino ang tunay ninyong Panginoon. Pero ang kaso ng paluloko ng Su ay naidesisyon na.
Kung gusto mong baguhin, kailangan malaman ang katotohanan. Ako mismo ang maghahanap ng katotohanan. Ngayon, talagang wawasakin ko si Sheng Jiaming at sisirain ang kanyang reputasyon. Bukas ay ika-6 na kaarawan ng anak ko. Nag-anyaya ang nanay ko ng handaan sa mansyon, dalhin mo raw ang bata. Tandaan mo, huwag mong galitin ang nanay ko. Pagkatapos ng bukas, maghihiwalay na tayo ng maayos. Dadalhin ko ang anak ko pabalik. Sa mansion. Su, may problema si Xiao Jiang. So, handa na ang lahat, pwede nang umuwi. Sheng Jiaming, ngayon, babayaan mo ang lahat ng kasalanan mo. Jiaming, ito ang Su Family Mansion. Nasa pangalan ko lahat pagkatapos kunin ang nanay at kapatid mo. Ako ang mag-aalaga, mag-aral ka ng maayos sa abroad. Warner, kung wala ka, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Sumpa ko, Sheng Jiaming. Hindi kita ipagkakanulo kailanman. Uwi tayo, anak. Ete, hindi lang si Jiaming ang nangungunang neurosurgeon sa buong mundo. Siya pa ang chairman ng trillion pisong Shengqian Group. Talagang may nagsilang ng dragon ang pamilya nyo. Balita ko, matalino din ang apo mo, tinatawag na Chell Genius. Magaling talaga si Jiaming. Pero mas magaling pa ang apo ko, 6 na taon pa lang. Marami nang napanalunang international awards, ang galing talaga. Malayo ang mararating, tiyak yayaman ng husto ang pamilya nyo. Ang galing ng pamangkin ko, dahil iyon sa magandang lahi ng pamilya namin. Kung si Suwan ang nagpalaki sa kanya, baka wala na siya sa mundong ito. Masayang araw ito, huwag nang banggitin ang malas na yon. Sage, hindi na. Tanungin mo nga kung nasaan na ang apo ko. Narito na ang apo mo, dinala ko. Bakit ganyan ang suot niya? At ano yung karga-karga niya? Earn ba yan? Suwan. Karawan ng apo ko ngayon, bakit ganyan ang suot mo? At bakit mo dala yung basura mong yan? Ginusto mo bang mapahiya ang pamilya namin? Pamilya namin. Kung wala ako, Suwan. Wala kayong pamilya at wala rin kayong mag-ina. Para kayong mga reyna. Pinupuri ng lahat. Suwan, nababaliw ka ba? Ganito ka makipag-usap sa nanay ko? Hindi lang ako baliw, bulag pa ako. Hinanap ko si Sheng Jiaming. Ganitong klaseng basura noon para sa kanya. Hindi ako nagdalawang isip na iwan ang pamilyang Su. At ngayon, kayo ng anak mong babae, inaapin niyo ako. Katarantaduhan. Ang pamilyang Sheng ay umunlad dahil sa sipag at yaga ng kapatid ko. Ang pamilyang Su ay matagal nang nalugmok. Kung wala ang kapatid ko, nasa kalye ka na sana ngayon. Katawa-tawa ka. Sa mga nakaraang taon, ang lahat ng kinain, ininom at nagamit ninyo. Saan ang galing? Hindi ba galing sa pamilyang Su? Ngayon, wala na ang pamilya ko, kaya ganyan-ganyan na lang kayo sa akin. Si Sheng Jiaming ba, sa labas, ay nagluloko at nag-iwan ng asawa? Sino sa Haicheng ang hindi nakakaalam? Si Sheng Jiaming. Hindi ba't dahil sa pamilyang Su kaya siya yumaman? Ngayong mayaman na, iniwan ang asawa at anak, walang utang na loob. Saan may ganitong katarantaduhan sa mundo? Kung may tao pa ang pamilyang Su, kahit bigyan sila ng 3 tapang, hindi sila mag-abuso ng ganito. Ama ba? Noong maunlad ang pamilyang Su,
ang mag-ina ng Sheng, ay nagsusumamo at nagpapakumbaba. Ngayon, nalugmok na ang Su. Natural hindi na nila gusto ang manugang na ito. Simula nang bumagsak ang pamilyang Su, ang binatang si Su ay nagtago sa ibang bansa. Si Sheng Jiaming, sa tulong ng yaman ng pamilyang Su, ay itinatag ang Shengchan Group. Suwan, huwag kang magbintang ng walang basehan. Kilala ko ang pagkatao ni Jiaming. Tiyak ikaw ang hindi sumusunod sa pagiging mabuting asawa. Ngayon, gusto mo pang baliktarin ang kwento. Ikaw talaga itong mabait. Ang gumawa ng masama sa kapatid ko. Pero isipin mo, sa estado mo ngayon. Anong meron ka para maging karapat-dapat sa kapatid ko? Evie, pinagpalit ang tama sa mali, binabaliktad ang katotohanan. Talagang magkakamag-anak kayo. CJ. Ngayon, sa harap ng lahat ng kamag-anak at kaibigan, ipapakita ko sa kanila kung ano talaga. Si Sheng Jiaming. Suwan, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang sirain ang birthday party ng apo ko? Birthday party. Wala na siya. Para kanino ang pagdiriwang? Anong sinasabi mo, Nay? Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng baliw na yan. Gusto lang niyang maghiganti sa kuya ko, pati ba naman sarili niyang anak, ay isusumpa niya, hindi karapat dapat maging ina. Kahit na si Sheng Jiaming ay walang utang na loob, hindi dapat isumpa ang sariling anak. Kitang-kita sa babae to, hindi mabuting tao. Anong kasalanan ang ginawa ng pamilya namin, Sheng? At ikaw ang napangasawa naming malas. Umalis ka, lumabas ka. Ito ay sa family mansion. Kayo ang dapat umalis. Suwan, nangahas kang magsalita sa nanay ko ng ganyan? Hinahanap mo ba ng away? Tawagan mo agad ang kuya mo, pawiin mo siya. Iwanan na ang babaeng itong mapagmalas. Xiaoxin, Hoy, kuya, umuwi ka na agad. Muntik nang mahimatay si Nay dahil kay Suwan. masama ang pakiramdam ni Sumeng, kailangan siyang dalhin sa ospital. Hindi na ako makakadalo sa birthday party ni Xiao Jiang. Nasaan na ang kuya mo? Sabi ng kuya ko, hindi siya darating, mahal. Ang sakit ng tiyan ko. Tiyagain mo, malapit na tayo sa ospital. Ano? Birthday party ni Xiao Jiang ngayon? Paano siya hindi makakapunta? Sabi ni Tsumeng. Masama ang pakiramdam niya at sasamahan siya ng kuya ko sa ospital. Para sa bagong kasintahan. Hindi niya kayang samahan ang sarili niyang anak sa huling paglalakbay nito. Sheng Jiaming, hindi ka karapat dapat maging ama. Anong sinasabi mo? Anong huling paglalakbay? Anong nangyari? Nababaliw na ba si Suwan? Kahit na siya'y nababaliw, hindi naman niya dapat paglaruan ang buhay ng sarili niyang anak. Parang hindi naman siya nagkukunwari. Baka totoong may nangyari kay Xiao Jiang? Suwan, huwag kang magdrama dito. Alam kong galit ka sa kuya ko, pero tingnan mo naman. Kung anong okasyon ngayon, hindi ka dapat magwala dito, malas. Ibalik mo agad ang apo ko, kung hindi, magkakagulo tayo. Ang apo mo, pinatay ng anak mo. Ano? Ikaw, malas. Anong pinagsasabi mo? Patay na si Xiao Jiang? Paano nangyari yon? Birthday party dapat ngayon. Hindi naman ito magiging libing, di ba? Kung hindi kayo naniniwala, imbestigahan niyo ang aksidente sa tapat ng Haicheng Elementary kahapon. Aksidente. Suwan, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Sa tapat ng Haicheng Elementary, isang truck driver na lasing. Ang bumangga sa isang estudyante. Baka, si Xiao Jiang. Ano? Si Xiao Jiang. Apo ko talaga yan, si Xiao Jiang talaga. Naaksidente nga si Xiao Jiang. Anak ko nasa bingit ng kamatayan. Si Sheng Jiaming, para iligtas yung aso ng kabit, pinatay ang anak ko sa operating table. Pinatay niya ang anak ko. Umakalat ka. Paano di ililigtas ng kuya ko ang sarili niyang anak? Nga, sino bang di ililigtas ang sariling anak? Baka may hindi pagkakaintindihan. Si Suwan talaga tong demonya. Sinasamantala ang aksidente ni Xiao Jiang para itakwil ang kuya ko. Best sa video sa lugar. Makakapagsalita pa dapat si Xiao Jiang. Parang hindi malubha ang sugat, pero walang nabanggit sa balita tungkol sa 3 tao. Walang 3 tao. Buhay pa ang apo ko. Pwede bang fake ang balita? Suwan, hindi kami papayag sa pamilya Sheng. Sa babaeng masamang ugali tulad mo. Suwan, demonya ka dahil sa pagseselos. Nag-imbento ka ng ganitong kasinungalingan, nakakagalit. Demonya ka, sinapak mo ako. Patay na ang anak ko, anong di ko kaya? Xiaotsin. Naku, Suwan. Alam kong may galit ka kay Jiaming, pero walang kasalanan si Xiao Jiang. Ibalik mo si Xiao Jiang, ang nangyari ngayon. Hindi ko na pag-usapan. Dugo ng pamilya Sheng si Xiao Jiang. Hindi papayagan ang sumpa mo. Kumpara kay Sheng Jiaming na gago. Mas may konsensya ka, hindi na sayang. Ang pagtawag sa'yo ni Xiao Jiang na lola, sayang. Huli na ang lahat.
Ano ibig mong sabihin? Ano na nangyari sa apo ko? Ang apo mo. Hindi mo na makikita kailanman. Nababaliw ka na, Suwan. Ma, nababaliw na talaga si Suwan. Tawagan mo agad kuya mo, pauwiin mo siya. Asawa, kasalanan ko. Kaya di ka nakasama sa birthday party ni Xiao Jiang. Gago. Ikaw ang pinakamahalaga ngayon. Oy kuya. Bilisan mong pag-uwi dito. Itong si Suwan na cute na bata, sinisira na ang karawan party. Sinabi niya na naaksidente sa kotse si Xiao Jiang. Ano? Hindi ba gusto mong makita ang apo mo? Ito na yun. Uy, Shengxin, anong nangyari sa anak ko? Patay na si Xiao Jiang. Ano? Boss Sheng. Assistant Wang. Boss Sheng, pasensya na po. Hindi ko dapat kayo nilinlang. Kahapon sa ospital ay, Ano ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang nangyari sa aking anak? malubhang pinsala mula sa aksidente. Pagdurugo sa loob ng utak. Tumahimik ka. Jiaming, magiging maayos lang ito. Siguradong maayos lang si Xiao Jiang. Wala nang oras ang anak ko, 2 oras na lang ang natitira para iligtas siya. Kung hindi ka pupunta ay huli na, nakikiusap ako sa'yo, please. Hindi maaaring may mangyari masama sa anak ko. Hindi pwede. Boss Sheng, pasensya na, kahapon. Hindi ko dapat pinuntahan yung kahapon. Kahapon ako Kung may anumang masamang mangyari sa aking anak, babayaran mo ito ng buhay mo. Kuya, bilisan mong pag-uwi dito. Hintayin niyo ako, uwi ako ngayon na. Jiaming, hindi ka maaring pumunta. Kahit na naksidente talaga si Xiao Jiang sa kots, hindi ito magiging banta sa buhay niya. Umalis ka sa harapan ko. Anak ko yon. Jiaming, Hindi ba gusto mong makita ang apo mo? Ito na yun. talaga bang patay na ang apo ng pamilya Sheng? Inilabas na nga dito ang abo niya, hindi na ito pwede pang fake. Xiao Jiang, aking munting apo. Paano na ako bilang lola, wala ka na. Ang buhay ng aking anak, hindi man lang pinahalagahan kaysa sa aso ng kabit na yun. Ang tangang ito. Paano ninyo pinalaki ang anak ninyo sa angka ng Sheng? Mukhang totoo nga ito, ang selebrasyon ng kaawan, magiging libing na lang. Anong Boss Sheng, kahit sarili niyang anak, ay hindi niya matulungan? Talagang gago. Suwan, tumahimik ka. Naloloko kayong lahat ng kit na to, peking urna ito. Ginamit lang ito ng kit na, to para lokohin tayo sa drama niya. Totoo ba yan? Ma, paano ako magsisinungaling sa'yo? Suwan, paulit-ulit mong sinasabi na namatay si Xiao Jiang sa aksidente. Di ipakita mo ang death certificate para makita ng lahat. Tama, kung namatay sa ospital, may death certificate yan. Inga, ipakita mo ang death certificate. Patay na talaga. Ang death certificate galing sa krematoryo ay hindi pek. Si Xiao Jiang ang buhay ng pamilya Sheng. Alam niya na para lang iligtas si Bibi, namatay ang anak niya. Hindi niya ako patatawarin. Etchu, kung malaman ni Boss Sheng ang totoo, papatayin niya ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Kung ayaw mong mamatay, sundin mo ako. Susunod ako. Anong nangyari? Ayaw mo. Di pakita mo ang death certificate para makita ng lahat. Bakit hindi mo may pakita? Pagkatapos i-cremate si Xiao Jiang, nawala ang death certificate. Ibig sabihin, wala ka talagang death certificate. Suwan, ginagago mo ba kami lahat? Sa tagal na yon, puro salita lang pala siya. Ano to? Bumaliktad na naman? Huwag kayong maloko ng cute na to.
Kung totoong may nangyari kay Xiao Jiang, paano hindi malalaman ng kuya ko bilang major shareholder ng ospital? Imposibleng hindi niya alam. Tama. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. So ibig sabihin, buhay pa ang apo ko. Ma, minamaliit natin ang kit na to. Lahat ng ito ay drama lang niya para maghiganti sa pamilya natin. Gusto ko magiganti. Ibabalik ko ang lahat ng pag-aari. Ng pamilya Su. Guluhin ko ang buhay namin. Sisirain ko ang pangalan niya at gagawin kong mawala kayong lahat. Salot ka. Hindi mo magagawa yan. Nakita na namin ang totoong mukha mo. Ito ang gusto mo, di ba? Mas matalino talaga si Xiao Zhen. Muntik na kaming maloko niya. Isang ina, ganito ang ginawa sa sariling anak. Kasuklam-suklam. Suwan, nasaan ang apo ko? Magsalita ka. Enye. Hindi mo na makikita ang apo mo kailanman. Nagpapanggap ka. Ipapakita ko ang totoong ikaw. Anong ginagawa mo? Bigay mo sa akin. Ito ang abo ni Xiao Jiang. Umalis ka. Titingnan ko kung anong kalokohan ito. Ayaw ipakita, nag-arte lang yan. Bitawan mo. Minaliit kita, masamang swerte ka. Tao, hawakan ninyo siya. Sinumpa mo ang apo ko. Gigibayin ko ang pangalan mo. Bitawan mo ako. Ibigay mo sa akin. Ang gaan, abo raw. Ibigay mo sa akin. Huwag siya Oxin. Ibigay mo yan sa akin. Nagpapanik ka na. Mahilig ka magdrama. Sasabayan kita hanggang matapos. Xiao Zhen, buksan mo. Ipakita mo ang totoo niya. Ang tunay niyang mukha. Huwag. Tigilan mo yan. Sugurin ninyo. Susufeng. Bakit siya nandito? Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Si Ginoong Susufeng ng pamilyang Su. Akala ko tumakas na siya sa ibang bansa. Bakit bumalik? Ma, anong gagawin natin? Isang desperado si Sufeng. Bilisan mo, tawagan mo ang kuya mo. Tawagan mo. Kuya, nasaan ka na? Malapit na ako. Cellphone ko. Hinay-hinay kayo. Hello. Hanap mo si Lan. Tumahimik ka. Ikaw ba ang nanakit sa ate ko? Anong balak mo? Ganito ninyo pagtrato sa ate ko. Akala ninyo wala nang su family? Hinampas mo ako. Hindi ka pababayaan ng kuya ko. Xiao Zhen. Sheng Jiaming. Sage. Nandito lang ako. Hinihintay ko siya. Huwag ninyong isipin na matatakot kami dahil marami kayo. Maniniwala ka ba kung tatawag ako ng pulis ngayon? Tawag tayo ng pulis. Pinatay mo rin ako. Matanda kang walang hiya. Ilang taon mo nang inaapi ate ko. Mabuti pa nga ang hampas sa iyo. Suwan. Hinayaan mo hampasin ng kriminal na ito ang nanay ko. Hindi ka pababayaan ng kuya ko. Patay na ang anak ko. Anong hindi ko kayang gawin? Sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon, tapos na ang magandang buhay ng Sheng family. Xiao Zhen, tumigil ka na. Delikado ang mga ito. Marami tayo. Bakit tayo matatakot sa kanya? Ibig sabihin, ang mga ito ay mga katulong ninyo? Huwag kayong matakot. Ang Sufeng na ito ay isang kriminal lamang. Kung mahuli ninyo siya ngayon, hindi kayo pababayaan ng kuya ko. Marami tayo. Hindi tayo matatakot sa kanila. May utang, may bayad, bibilang ako ng tatlo. May gagawin pa ako, alis na ako. Oas na, alis na rin ako. Bumalik kayo, Diyos Hang, Kuya Wang. Bumalik kayong lahat. Ang sama ng pakikisama ninyo. Manang, hindi yon sinasadya, magkakapamilya tayo. Magkakapamilya tayo. Ikaw pa rin ang manugang ng aming Sheng family. Ate, huwag mo nang pakialaman. Ayusin ko sila ngayon. Suwan, ginawa namin ito, para rin kay Xiao Jiang. Kahit paano, siya ang nagisang dugo ng aming Sheng family. Ibigay mo lang ang apo ko. Ikaw pa rin ang manugang ng aming Sheng family. Hindi kayo karapat-dapat maging pamilya ko.
Umalis kayo agad sa mansion mula ngayon. Wala nang koneksyon ang aming Su family sa inyo. Ang mansyon ay sa kuya ko. Bakit mo kami pinalalayas? Sa amin ito, Suwan, huwag mong isipin. Na dahil may kapatid ka, makakapang-abuso ka na. Siya ay isang wanted. Matanda kang walang hiya. Maniniwala ka ba kung hampasin kita? Tumigil. Zufeng, gusto mo pang manakit. Maniwala ka, pwede akong tumawag ng pulis ngayon din. Tumawag ka nga, subukan mo. Xiaofeng. Pagod na ako. Paalisin mo silang lahat. Tulong. Itapon siya sa labas. Kayo, ano ba gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Inay, okay ka lang ba? Suwan, mapahamak kang demonyo. Hindi kita tatapusin dito. Yung masamang tao na yan ay may hinahanap na pulis at pinoprotektahan siya ng kapatid niya. At ang daming bodyguard pa, ano na lang gagawin natin? Bilisan nyo pigilan siya. Sabihin nyo sa kapatid mo na huwag pumunta dito. Inay Xiaoxin. Anong nangyari sa inyo? Lahat ng ito ay because itong mapahamak na asawa na pinakasalan mo. Inilabas lahat ng kahihiyan ng pamilya Sheng. Ano ba talaga ang nangyari, Xiaojiang? Kuya, okay lang si Xiaojiang. Nagulat lang siya ng kaunti. Lahat ng ito dahil kay Suwan, yung masamang babae na nagbitag ng bitag. Totoo ba? Nakita niyo ba si Xiaojiang? Si Xiaojiang ay tinako ni Suwan. Ngay masamang babae na yun. At bukod pa doon, bumalik na si Sufeng. Ano? Bumalik na si Sufeng. Ano ba ginagawa mo? Sino nagpapabalik sa'yo dito? Pinagsikapan kong mailabas ka lang. Gusto ko lang bigyan ng ligtas na daan ang pamilya Su. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Ate, nawala na si Xiaojiang. Ano gagawin mo? Hindi pwede, kailangan mong umalis agad. Alam na ng mag-ina ng Sheng. Pag tumawag na sila ng pulis para arestuhin ka, huli na para umalis ka. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Patay na sina Inay at Itay. Nawala na rin si Xiaojiang. Ayoko ko nang makitang may mangyari na masama sa iyo. Yung pinapa-investigate mo sa akin, malapit nang malaman ang totoo. Yung kaso ng illegal na pangungulekta ng pondo at paluloko ng pamilya sunong mga nakaraang taon. Sa totoo lang, binakalantayan ng ibang tao para sirain tayo. Umupo ka. Ate, tama ang hula mo. Si Tsumeng Ashenjiaming nga ang may pakana. Ang bitag na inilatag. Ano ang sinasabi mo? Tiyahin Shenzhen. Bakit kayo naparito? Hindi mo ba alam kung bakit kami nandito? Tiyahin. Hindi ko sinasadya. Inay. Hindi lahat ng kasalanan ay kay Xiaoming. Buntis si Xiaoming. Ano? Bayaw, ito'y napakagandang balita. Bakit mo ito inilihim sa amin? Tiyahin, Xiaoxin. Hindi pa ako nakapagpaalam sa inyo. Meng, sa pagkakataong ito, ikaw talaga ang pinakamalaking bayani ng Angkan Sheng, Jiaming. Alagaan mo siyang mabuti. Nakuha po, Inay. Xiaoxin, samahan mo muna si Inay sa itaas para makapapahinga. Opo. Jiaming. Xiaojiang. Ayos lang ba siya? Bumalik na si Sufeng. Ano? Bakit siya bumalik? Ikaw ang dating kasintahan niya. Hindi siya magdadala ng mabuting intensyon pagkatapos ng lahat noong mga nakaraang taon. Kami ang dahilan kung bakit nawalan siya ng lahat. At naging wanted siya. Tiyak na may masamang balak siya. Wanted na siya ngayon, tatawag na ako ng pulis. Tumawag ng pulis? Ipapahuli mo ba siya sa pulis o kami naman? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong maliitin si Suwan. Siya ay isang mayamang nagmula sa angkan ng mayayaman. Nitong mga nakaraang taon, mukha siyang sunod-sunuran. Ngunit sa totoo lang, siya ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Pinapabalik ni Suwan si Sufeng sa panahong ito. Tiyak na may inihanda siyang plano laban sa atin. Hindi may pagkakaila. Baka mayroon na siyang ebidensya na. Impossible. Wala siyang anumang ebidensya. Bago natin malaman ang tunay na layunin ni Suwan, hindi tayo maaaring gumawa ng anumang hakbang ng padalos-dalos. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay hanapin muna ang aking anak.
Si Su Feng ay isang hamak lamang na mangmang na mandirigma. Hindi pa gaanong nakakabahala. Okay lang ba si Xiao Jiang? Okay lang. Sinabi nila na bigla lang ng kaunti. Itinago ni Suan. Ang sama talaga nitong si Suan. Ginamit pa niya ang sarili niyang anak para takutin ka. O nga pala. Nasaan si Assistant Wang? Tatanungin ko siya ng mabuti. Boss Sheng, nagkamali ako. Tungkol kay Xiao Jiang. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Boss Sheng, naimbestigahan ko na. Nagkaroon nga ng aksidente si Xiao Jiang. Pero huwag kang mag-alala, minor injuries lang nakuha niya. Matapos magpagamot, kinuha na siya ni Suan. Ang namatay sa ospital ay isang lasing na driver lang. Totoo ba yan? Totoo talaga. Suan, ang sama mo. Boss Sheng, alis na muna ako. Noon, pinagsigawan mo pa ako dahil sa kanya. Sige na, hindi ko sinasadya yon. Ang anak ko ang tanging dugo ng Sheng family, buhay ito ng nanay ko. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Anak, siya lang ang dugo ng Sheng. Hindi ba dugo ng Sheng ang nasa tiyan ko? Siyempre naman. Ngayon, ikaw na ang mahalagang biyuda at bayani ng aming pamilya. Sige, ako na ang nagkamali, huwag ka nang umiyak. Tumawag ang ospital. Nanganak si Bibi. Nanganak siya. Anong sinabi mo? Si Tsumeng at si Sheng Jiaming, ang may pakana. Kaya nasadlak ang pamilya Su sa ganitong kalagayan. Dahil hindi ako marunong tumingin ng tao. Sa ganitong sitwasyon, hindi kita papayagang mag-isa ka. Kailangan mong umalis ka agad. Ete, hindi ako alis. Umalis ka. Nakuha ko na ang ebidensya ng krimen ni Tsumeng. Bumalik ako. Pa ako mismo ang magbayad sa mag-asawang yon. Hindi, si Xumeng ay tauhan lang. Anong oras? Maaaring itapon siya ni Shen Jiaming kapag nalamang. Kung babalik ka, pakiusap lang ate, pwede ba? Hindi na ako yung dating bata at pasaway. Hindi na ako gagawa ng kalokohan. Hindi pa rin pwede. Umalis ka na ng bansa ngayon din ganito, makinig ka sa akin. Pag nailibing ko na si Xiao Jiang, alaman ko ang totoo, at napabagsak ko si Shen Jiaming. Saka ka babalik, okay? Sage. Pag nailibing na si Xiao Jiang bukas, aalis na agad ako. Pasensya na, anak. Hindi kita naisalba. Okay na, Ed. Oras na para ilibing. Anak, Ed, anak. Anong nangyari? Parang narinig ko yung boses ni Suan. Ngayon ang libing ni Bibi. Nasa isip mo pa rin yung pusa. Tama na, huwag kang malungkot. Hindi ko kakaibigan ilang magandang dito. Isang napakagandang feng shui. Tiyak makakapagpahinga na siya. Kung hindi dahil sa pusa na yon, hindi sana namatay si Bibi. Hindi ko siya patatawarin. Hindi rin naman pwedeng siya lang ang sisihin. Kasi noon, nasa ospital ang anak ko. Naiintindihan ko kung bakit siya nagalit. At saka, pwede bang ihambing ang aso sa anak ko? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang aso si Bibi. Anak ko siya. Anak. Anak natin. Tara na.
Su, dumating si Sheng Jiaming. Ano? Ang kapal na mukha niyang pumunta. Wawasakin ko siya ngayon din. Sandali. Xing Jiaming, kung pupunta siya para magpaalam kay Xiao Jiang, ibig sabihin may konting konsensya pa siya. Tapusin na natin ito ngayon. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw na ito, papaluhurin ko ang mag-asawang hayop na yan. Sa harap ng puntod ni Xiao Jiang para humingi ng tawad. Huwag. Hindi niya dapat malaman na nandito ka. Kailangan mo umalis na. Ay, umalis ka na. Nandito ka nga talaga. Tiyak inilibing na yung maliit na yon. Hindi dapat malaman ni Jiaming ang totoo. Suwan, mamamatay tao ka. Ibawi mo ang buhay ng anak ko. Suming, Malubha ang sugat ni Bibi noong araw na yon. Kung hindi mo sinagasaan si Jiaming at hindi na-miss ang oras ng paggamot, hindi siya mamamatay. Nagpapanggap ka pa rito. Kaya, ngayon ka pumunta. Para ilibing ang aso niya. Ano sa palagay mo? Para magpanggap kasama nitong kaibigan mo? Suwan. May pananagutan ako sa nangyari sa anak. Pero ngayon ang araw ng libing ni Bibi. Huwag ka nang magpakaarte. Ako ang nagpapaarte. Xing Jiaming, tao ka ba? Ngayon, hayaan mo itong kaibigan mo. At Jiaming ay tuluyang maghiwalay. Jiaming, tingnan mo siya. Ganyan ang suot niya. Tiyak alam niyang patay na si Bibi. Sadyang pumunta para manginis sa akin. Ang lugar na ito ang pinili kong lugar para kay Bibi. Suwan. Si Bibi ay alaga. Niksumeng ng 3 taon. Itinuring na niyang pamilya. Ang ginawa mo, hindi ba masyadong malala? Mahalaga ang buhay ng aso. Ang buhay ng anak ko, hindi mahalaga, ganun ba? Ano ang sinasabi mo? Paano mo ikukumpara ang anak sa aso? Jiaming. Noong aksidente si Xiao Jiang, hindi ko talaga alam. Pero patay na si Bibi ngayon. Ano pa ang gusto niya? Suwan, ang problema natin walang kinalaman si Xumeng. Huwag kang magpakagalit na aso, lahat kapatid mo. Kung wala siya, mamamatay ba ang anak ko sa operasyon? Tumigil ka. Jiaming. Bakit mo ako pinapatahimik? Anak ko, kayo ang pumatay sa kanya. Suwan, nababaliw ka na ba? Malilit na sugat lang ang nakuha ni Xiao Jiang sa aksidente. Ganito ka ba kababa para sirain ang sarili mong anak? Kung patuloy mo siyang isusumpa, hindi kita palalampasin. Xing Jiaming, talaga bang tanga ka? O nagkukunwari ka lang? Makakaya ko bang paglaruan ang buhay ng anak ko? Para lang maibalik si Jiaming. Anong hindi mo magagawa? Nasaan na ba talaga ang anak natin? Sinabi ko na, patay na siya. Narito siya inilibing. Ano ang sinasabi mo? Anak ko, Jiaming. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Alam niyang pupunta tayo dito ngayon. Kaya sinadya niyang ilibing ang kahon na ito para guluhin ako. huling tanong ko, nasaan na ang anak natin? Patay na siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Talagang hinahanap mo siya? Suwan, gusto mong gamitin ang pagkamatay ng anak natin para ipaghiganti ako. Masyado kang naive. Ano ang ibig mong sabihin? Boss Sheng, nahanap na si Xiao Jiang. Talaga? Nasaan ang anak ko? Inutusan ako ni Ate Tsu na maghintay sa harap ng Su Family Mansion. Sakto naman nakita ko si Su Feng na kasama ang maming bodyguard. Dinala nila si Xiao Jiang. Imposible, nagsisinungaling ka. Nahuli ka na kaya kinabahan, Jiaming. Yan ang kanila. Dinala niya si Xiao Jiang. Nagtulungan ang magkapatid para magpanggap sa atin. Saan mo dinala ang anak ko? Hindi kita palalampasin. Sinabi ko na, patay na si Xiao Jiang. Jiaming, ayaw talaga niyang aminin. Naglibing ng walang laman na kahon para lokohin tayo. Ito ang feng shui ng Bibi. Hindi pwedeng sirain niya ito. Xing Jiaming, ano ang gagawin mo? Kapag hinukay mismo ni Jiaming, ang abo ng anak ninyo. Tapos na ang relasyon ninyong mag-asawa. Alam mo pala ang lahat. May tao ba rito?
Hukayin niyo ang puntod. Boss Sheng, ang paghukay ng puntod. Umalis ka. Ngayon talagang gusto kong malaman. Kung ano talaga ang inilibing mo. Huwag. Bitawan mo ako. Sheng Jiaming, hindi mo pwedeng hukayin. Magsisisi ka kapag hinukay mo iyan. Jiaming, hayaan mo na kaya. Panghuli, mag-asawa naman kayong dalawa. Ginawa lang niya ang lahat ng ito para ibalik ka. Bakit mo pa kailangang ibunyag ito? Si Bibi ay isang aso lang. Wala namang halaga kung saan ililibing. Masyado kang mabait. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kabaw. Kapag nahukay ko na ang walang lamang urna ito, tingnan natin kung paano siya magdadahilan. Jiaming, hayaan mo na kaya. Ano pang hinihintay niyo? Hukayin niyo yan. Huwag hukayin. Huwag hukayin. Pigilan niyo siya. Ikaw pa ang gustong gumanti sa akin? Ngayon, papapanoorin kita sa iyong sariling mga mata. Habang dinudurog at sinusunog ang buto ng iyong anak. Sheng Jiaming, huwag. Boss Sheng, Anak, Ang sama talaga ni Suwan. Isang palabas lang pala sa amin. Nilagay pa niya ang litrato ni Xiao Jiang sa bagay na ito. Hindi ba't isang sumpa ito sa sarili niyang anak? hindi ko talaga inaasahan. Ang babae na palaging mabait at maalalahanin, napakasama pala. nakakainis. Nangahas kang sumpay ng anak ko. Naghahanap ka ng away. Suwan, para lang may balik si Jiaming. Ginamit mo pa ang sarili mong anak. Nakakahiya. Hindi. Suwan. 6 na taon pa lang ang anak mo, pinagmamalupitan mo siya. Tao ka pa ba? Isang silang kahon na walang laman. Litrato lang ang nakadikit. Abo na ngayon. Akala mo ba tanga si Jiaming? Hindi. Ito talaga ang abo ng anak ko. Talagang matigas ang ulo mo. Talagang sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi. Sheng Jiaming, papatayin kita ng masakit. Jiaming. Ang gago nito, ganyan pa rin. Sabihin mo sa akin ang totoo, noong araw na yon. Nakita mo ba ang anak ko? Ako, Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyaring masama sa anak ko, lahat kayo wala kayong mabuting kahinatnan. Jiaming, huwag kang ganyan. Siguradong okay lang si Xiao Jiang. Sabihin mo. Boss Sheng, si Xiao Jiang, wala na. May video ako bilang ebidensya. Ito'y kinuha kahapon, sa labas ng Su Family Mansion. Si Su Feng, ang nagdala kay Xiao Jiang at lumipat. Totoo ba ito? Boss Sheng, daladala ni Su Feng ang isang malaking grupo ng mga bodyguard. Kaya hindi na ako nagpatuloy sa pagsubaybay. Kinunan ko na lang ng video. Muntik na akong maloko nitong gago. Kawawa naman si Xiao Jiang. Paano nagkaroon ng ganito kasamang ina? Suwan. Maliit na pala ang tingin ko sa'yo. Peke ang video na ito, nagtulungan sila. Para itago ang katibayan ng pagkamatay ng anak ko. Tama na, Suwan. Nandiyan na ang katotohanan. Wala ka ng pagtatakpan. Boss Sheng, isinusumpa ko. Ang video na ito ay kinuha kahapon, sa labas ng Su Family Mansion. Si Xiao Jiang ay dinala nga ni Su Feng. Nagsisinungaling ka. Sabihin mo, siya ba ang nag-utos sa'yo? Sabihin mo, siya ba? Boss Sheng, isinusumpa ko. Totoo ang video na ito. Hindi kita kayang lokohin. Suwan, ikaw pa ang maglalagay ng dumi sa akin. Nawasak na ang anak mo. Gusto mo bang makulong si Su Feng, ang wanted na iyon? Ang lahat ng ito. Alam mo, Aminin mo na buhay pa si Xiao Jiang. Maghiwalay kayo ni Jiaming. Kung hindi, papanagutin ko si Su Feng hanggang sa kulungan. huwag mong pangarapin. Kung ganyan kakatigas ang ulo, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Huwag. Huwag. Natatakot ka na.
Kung gusto mong protektahan ang tanging dugo ng inyong pamilyang Su, sumunod ka lang. Suwan, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan na ba talaga ang anak ko? Sabihin mo, Totoo, wala sa tatlo ang anak mo. Lahat ito ay aking isinadya para ikaw ay mapahama. Sige na. ikaw na itong gago. Hinayaan mo ang anak ko na mapahiya ng ganito. Hindi kita patatawarin. Anong karapatan mong sabihin iyan, ang anak ko ay malubhang nasugatan? Nang kailangan siya ng tulong, nasaan ka? Nang lumuhod ako sa harap mo, bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Tama na. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo. May pananagutan ako sa pangyayaring ito, ngunit hindi ito dahilan para gamitin mo ang aming anak bilang panangga para ipaghiganti mo ako. Katawa-tawa. Ginamit ko ang aking anak. Sheng Jiaming. Isang araw. Pagsisisihan mo ito. Sa ganitong sitwasyon, nagdadahilan ka pa. Sabihin mo, nasaan na ba talaga ang anak ko? Hindi mo na makikita ang iyong anak. Si Xiao Jiang na may ama na tulad mo. Nakakaawa siya sa aking paningin. Hanapin mo ang pangatlo. Jiaming. Hindi na kailangang magalit sa gago na ito. Si Xiao Jiang ay dugo pa rin ng pamilyang Sheng. Pagkatapos ng diborsyo, kunin ang karapatang mag-alaga. Si Xiao Jiang ay babalik din. Hiwalayan. Ngayon na. Sheng Jiaming. 10 taong pagsasama. Hindi ko inakala na ganito ka pala kabagsik. Suwan, sa ganitong punto, ikaw mismo ang may kasalanan. Ang resulta ng sarili mong pagkakasala, huwag nang magsalita ng ganyan. Suming. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Wala kang hiya. Huwag mong kalimutan. Nandito pa si Su Feng. Gusto mo talaga ng basura. Bibigyan kita. Bago pumirma, may sasabihin ako sa iyo. Ano pa ang sasabihin? Huwag nang magsalita. Pumirma ka na. Ano ba? Sabihin mo. Ito ay pag-uusapan nating dalawa, paalisin mo sila. Sumeng, binibigyan ba kita ng pagkakataon? Kung hindi ako pipirma, magreklamo ka kung gusto mo. Nanggugulo ka. Umuwi ka muna kay Assistant Wang. Kakausapin ko siya. Sige, umalis na sila. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? 6 na taong gulang na si Xiao Jiang. 10 taon na tayong kasal. Ngayon ko lang nakilala ang tunay mong pagkatao, gago. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang sampal na ito. Para sa 10 taon kong kabataan, hindi ba dapat? Nababaliw ka na. Ang sampal na ito para sa iyo. Nagloko sa loob ng kasal, iniwan ang asawa at anak, pinabayaan ang malubhang kondisyon ng anak. Para sa anak, Suwan, hindi ka pa ba titigil? Sheng Jiaming, hindi ba ito sapat? Kung wala ang pamilya Su, makakamit mo ba ang posisyon mong ito? Hindi ba karapat-dapat ang dalawang sampal na ito? Ang pamilya Su. Wala nang pamilya Su sa Haicheng, ang Shenzhen Group na lang ang nandito. Ang pagbagsak ng pamilya Su, lahat ay dahil sa inyong dalawa, Sumeng. Sheng Jiaming, Sumeng. Gagawin kong wala kayong lahat, magluluhod kayo sa harap ng puntod ng anak ko. Magmamakaawa at magsisi. Kung hindi dahil sa akin. Ang mga industriya ng pamilya Su matagal nang nahati-hati. Wala kang magandang buhay ngayon. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan, wala ka bang hiya? Huwag nang magsalita, sabihin mo ang gusto mo. Kotse, bahay, ibibigay ko ang lahat. Maliit ang tingin mo sa akin, Suwan. Hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Sa ngalan ng 10 taon nating relasyon, gusto ko lang malaman ang katotohanan ngayon. Anong katotohanan? Yung illegal na fundraising scam ng Su family noon. Kayo ba ni Suming ang may pakana? Anong sinasabi mo?
Yung commercial fraud case ng Sue, kapatid mo yon. Gusto ko ng totoo. Lumang usapan na yan. Kahit malaman mo, ano magagawa mo? Angkan namin ang pinakamayaman sa Haicheng noon, bilyonaryo. Bigla na lang nabangkarote, nagpakamatay ang magulang ko. Si Xiaofeng napilitang lumayas. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi ba pwede? Yung commercial fraud case ng Sue. Matagal na yan. Sa kakayahan mo ngayon, maghahabol ka pa. Kung di mo sasabihin, hindi mo malalaman. Kung nasaan ang anak mo, mawawala ng tagapagmana ang Sheng family. Alam mong buhay ng nanay ko ang anak ko. Hinahamon mo pa ako. Hinahamon kita. Anong problema? Gusto niyang malaman ang totoo. Para lang iligtas si Su Feng. Tapos na ang kaso ng Su family. Wala silang magagawa sa kalagayan nila ngayon. Sasabihin mo o hindi? Tama ka. Ako ang may gawa. Sheng Jiaming, guguluhin ko ang buhay mo. Mawawalan ka ng kakampi. Ang Su family noon, bilyonaryo nga. Pero hindi umuusad. Walang ambisyon. May iwan talaga sa panahon. Manugang ako ng Su. Pero nasa gitna lang ang posisyon ko. Para sa kinabukasan ng Su. Paulit-ulit akong nagpayo. Ni hindi ako tiningnan ng tatay mo. Sa panahong iyon, lumapit sa akin si Xumeng. Tapos, Ginamit ni Xumeng ang relasyon niya kay Su Feng. Para sa commercial fraud case. Ang hangad ko lang ay iligtas ang Su. Pero lumala ang sitwasyon, wala na sa kontrol ko. Napilitang magpakamatay ang magulang mo. Napilitang lumayas ang kapatid mo. Hindi ko yun gusto. Napilitan lang din ako. Ginawa ko ang lahat ng ito. Para mailigtas ang Sus. tumahimik ka. Nakakadiri ka talaga. Ang pinakamamahal kong asawa. At ang pinakamatalik kong kaibigan nagtutulungan. At sinira ang pamilya ko. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Ang pagiging magkasama namin ni Xumeng ay dahil sa'yo. Nakakahiya ka. Ako ba ang nag-utos sa inyo na magtalik? Mula nang maging tayo. Para akong isang walang kwentang asawa, hinamak ako ng mga magulang mo. Patangay pati ang kapatid mo sa akin. Ako ang nakatapos sa ibang bansa. Ano nang kulang ko sa walang kwentang yon? Ikaw pa ang nagsasalita, kundi dahil sa pera ng mga magulang ko. Makakapag-aral ka ba sa ibang bansa? Makakakuha ng doktor sa medisina? Kinain na ng aso ang konsensya mo. CJ. Ayokong makipagtalo. Pwede na bang pirmahan? Ang sira-sirang bahay ng Su, ito na ang bayad sa'yo. Sa loob ng 3 araw, ibalik mo ang anak ko. O magdudulot ako ng problema sa'yo. Ang anak, hindi na makakabalik. Ang angkan mo ay magwawakas. Ano nang ibig mong sabihin? Niloloko mo ako. Ano? Su Feng, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mapadalos-dalos. Kapag may nangyari kay Xumeng, wala tayong katapusan. Ano ang nangyari kay Xiaofeng? Mahal. Si Xiaoming at ang sanggol sa tiyan niya. Kapag may nangyari, papatayin kita. May sakit ka ba? Ano na kinalaman ko kay Xumeng? Buntis siya. Kinidnap ng kapatid mong wanted si Xumeng. Sa Sus Mansion. Ano? Oras na para tapusin ito. Sinira ni Sheng Jiaming ang sus. Inagaw ang pwesto. Ngayon, may sapat na ebidensya. Iminumungkahi ko. Simula ngayon, tanggalin. Ang posisyon ni Chairman Sheng Jiaming. Mga kasamahan. Tayong lahat ay mga veterano ng suklan. Noong tayo'y bangkarot, si Miss Su ang naglagay sa atin sa Shengchen Group. At naging core directors. Pa saan? Hindi ba't para sa araw na ito? Ano pang hinihintay natin? Nalaman na ng Miss Su ang katotohanan. Susuportahan natin siya para muling buhayin ang suklan. Su Feng, Ganito ka ba talaga sa akin? hindi ka palalampasin ni Jiaming.
Yan ang hinihintay ko. Ang gago na yan. Su Feng. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Wanted criminal ka. SAA. Baka hindi mo pa alam ang sitwasyon. Payo ko, huwag kang maingay. Baka putulin ko muna ang dila mo. Kanina mo pa sinasabing ipapakulong mo ako. Di ba? Takot ka na? Feng. Mali ako. Palayain mo ako. Bibigyan kita ng pera para makapunta ka sa ibang bansa. Kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Hindi na. Gusto ko naman ito. Feng. Hindi mo ba sinabi noon na ipagtatanggol mo ako habang buhay? Dahil sa dati nating pagkakaibigan, patawarin mo na ako. Pwede ba? Bold ka pa magbanggit ng nakaraan. Ang kalagayan ko ngayon, si Su Feng. Lahat iyan ay dahil sa iyo. Ang pagbabalik ko ngayon ay para sa iyo. At kay Sheng Jiaming, ang mag-asawang hayop, magsilbing bayad sa buhay ni Xiao Jiang. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Xiao Jiang. Kasi hindi bantayan ng kapatid mo ang bata, kaya naaksidente. Wala akong alam. Kung hindi dahil sa kabaitan mo, para iligtas ang aso. At hinadlangan mo si Sheng Jiaming na hayop, paano mamamatay si Xiao Jiang? Ako. Hindi ko alam ang nangyari noon. Pagkatapos, natakot ka na malaman ni Sheng Jiaming ang totoo, at magalit sa iyo. Kaya siniraan mo ang kapatid ko. Parang nung panahong dinusta mo ako, pinagtaksilan mo ako, ha? Gusto mo pang magtago sa katotohanan? Wala, hindi kita pinagtaksilan noon. Hindi ako yon. Alam ko namang hindi ka aamin. Yung mga kalokohan na ginawa mo kasama si Sheng Jiaming, pinaghinalaan na yan ng ate ko noon, yung mga ebidensya nitong mga nakaraang taon. Halos kumpleto na ang naipon. Gusto mo magreklamo sa pulis? Sej, magreklamo ka. Su Feng, tumigil ka. Jiaming, tulungan mo ako. Naawa ka na? Su Feng, pakawalan mo si Xumeng. May panahon pa para tumigil, bata ka pa, huwag kang gumawa ng kalokohan. Sino ka ba? May lakas ka pang magsermon sa akin? Su Feng, huwag kang magpadala sa init ng ulo. Basta pakawalan mo lang si Xumeng. Mabibigyan kita ng malaking halaga. Sapat yan para sa buhay mo at mag-aayos ako. Para makalabas ka sa Haicheng. Ganito talaga ang itsura ng mayayaman, ha? Ngayong may pera ka na, lahat ba ay maayos ng pera? Ikaw ngayon ay hinahanap ng pulis. Hindi ba mahalaga sa iyo ang pera? Ako ang supamilya. Kailangan ko ba ng limos mo? Su pamilya. Wala nang su pamilya sa Haicheng. Su Feng, itong panaginip mong mayaman. Kailan ka pagigising? Kung hindi dahil sa iyo, na nakipagsabuatan sa hayop na yon. Sana hindi nagkaganyan ang pamilya namin, ninakaw ang aming tahanan. Nandito kapat nagsasalita ng kung ano-ano, wala ka talagang hiya. Ako si Shin Jiaming. Lahat ng meron ako ngayon dahil yon sa sarili kong kakayahan. Ang nakamit ko, ikaw, Su Feng. Ang su pamilya. Nasira dahil sa iyo sa isang walang kwenta. Kung wala ako, malamang hindi niyo mapangalagaan ang mansyon na ito. Kung hindi dahil sa at ko, na nagpaal sa iyo sa ibang bansa, ngayon. Nagtitinda ka pa rin sa labas. Ikaw pa. Ikaw, at itong hayop na to. Nabulag ako, nadaya ako ng dalawa ninyo. Su Feng. Pakawalan mo si Xumeng. Naawa ka na. Ang magandang palabas, nasa huli pa. Pakawalan mo ako. Su Feng. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong pilitin. Maniniwala ka ba isang tawag ko lang? At makukulong ka ng habang buhay. Subukan mong tumawag. Akala mo hindi ko kaya. Ang hindi tumawag, apo ng tupa. Tumawag ka. Jiaming, huwag. Ate, pesensya na. Hindi pa tapos ang dalawang gago, hindi ako aalis. Bahay mo to, hindi mo kailangang lumabas. Pakawalan mo muna siya. Jiaming. Okay na, ayos na.
Okay lang ako, et Suwan. Hindi pa ito tapos. Magkita na lang tayo. ate, pinakawalan mo lang sila? Aalis? Makakalabas ba sila? Suwan, anong ginagawa mo? Lumuhod ka. Jiaming, baliw ba itong kit na to? Suwan. Huwag kang magmalabis. Asabot mo itong kite, inapi mo ang ate ko. Ninakaw mo ang Su Corporation. Kahit si Xiao Jiang, pinatay mo. Lumuhod kayo at magsisi. Hindi ba tama lang yon? Ginamit mo si Xiao Jiang bilang pambarter sa akin. Ang galing-galing nyo talaga. Suwan, tandaan mo. 3 araw lang ang meron ka. Suwan, gusto mo ba talagang magsuguran? Sheng Jiaming, hindi mo ba alam ang sitwasyon? Lumuhod at magsisi, yan lang ang pagpipilian nyo. Gusto mo kaming paluhurin? Hinding-hindi. Dahil sa naisip kong awa, papatawarin ko sana kayo. Pero hindi pala kayo marunong tumanggap ng kabaitan. Kung paluhurin kayo, lumuhod na lang kayo. Ang dami niyong sinasabi. Bitawan mo ako. Suwan, pinapayuhan ko kayo. Pakawalan nyo ako agad, kung hindi, pagsisisihan nyo to. Sige. Tingnan natin kung paano mo ako pagsisisihan. Jiaming, Sinampal mo ako. Hayop ka, masahol ka pa sa hayop. Hindi masama kung sasaktan din kita. Tumigil ka na. Takot ka na ba? Pinapayuhan ko na palayain mo na kami agad. Kung hindi, wawasakin ko ng lubusan ang pamilya ninyong Su. Suwan, nababaliw ka na. si Jiaming na ngayon ang chairman ng Shengqian Group. Bakit mo hinikayat itong wanted na kriminal na kidnapin kami? Ito ay paghihiganti. Professor Sheng, Boss Sheng. Oh, isa ka lang asong ligaw ng pamilyang Su noon? Binat mo na ngayon ang iyong dating amo? Ano ka ba naman? Anong karapatan mong gawin ito? Ikong wanted na kriminal, wala kang karapatang banggitin si Jiaming. Sumeng, pakinggan mo ito. Sino talaga ang tunay na wanted? Suwan, how dare you set me up? Ipapakita ko sa iyo. Gaano kahamak itong lalaking ito? Ginamit ni Sumeng ang relasyon niya kay Su Feng para gawin ang kasong pandaraya sa negosyo. Ang original kong intensyon ay iligtas lang ang pamilya Su. Ngunit pagkatapos ay nawala na ang kontrol sa sitwasyon sa akin. Ang mga magulang mo ay napilitang tumalon mula sa gusali at namatay. Ang kapatid mong lalaki ay tumakas sa ibang bansa. Hindi ko iyon ginusto, napilitan lang din ako. Shen Jiaming, tangina mo. Suwan, gago ka, how dare you set me up? Ikaw mismo ang umamin, hindi kita pinilit. Sumeng, itong mga ebidensya, sapat na ba para mabilanggo ka habang buhay? Xiaoming, niloloko ko lang sila, huwag kang maniwala sa kanya. Ininggayon ko ka. Para ipahamak ang pamilya Su. Shen Jiaming, tao ka pa ba? Xiaoming, buntis ka pa, huwag kang magalit, please. Para sa'yo, naging mistress ako at kinamumuhian ng marami. Sinuportahan kitang itatag ang Shengqian Group. Ganyan mo lang ba ako gagawin? Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi mo ba nakikita na gusto lang nilang paghiwalayin tayo? Huwag kang mahulog sa kanilang patibong. Sheng Jiaming, tangina mo, ang tapang mong gawin ang bagay na ito, pero hindi mo aminin. Nandito ang recording na ikaw mismo ang umamin. Ano ba? Hindi ka ba tunay na lalaki? Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Sa mata mo, Shen Jiaming. Ako lang ay isang piyesa sa laro. Hindi ganoon, Xiaoming. Mahal na mahal kita talaga. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong kadirin, pwede ba? Isang pirasong recording lang, wala yang pinatunayan. Tapos na ang kaso ng Su family. Mahirap nang buksan yon pagkalipas ng maraming taon. At saka, sa kapangyarihan ko ngayon sa Haicheng, kayang-kaya kitang protektahan. Paano kung idagdag ko ito? Ito ang record ng illegal na asset transfer noon. Lahat ay dumaan sa kamay ni Tsuming papunta sa Shengqian Group. Abot sa 100 bilyon.
Imposibleng to, ni isang kusing, wala akong nakuha noon. Wala akong alam. Siyempre, wala kang alam. Lihim niya yung ginawa sa likod mo. Sabi nga, piyesa ka lang. Sobra pa nga yun sa katotohanan. Tiningnan ka lang ni Sheng Jiaming. Bilang isang firewall. Kapag may problema, ikaw ang sasalo, siya iligtas. Sheng Jiaming, hayop ka. Si Yao Ming, huwag kang mag-init ulo. Wala talaga akong magawa noon. Kailangan kong kontrolin ang perang yon. Para maako ko ang Su family. Kaya mayroon tayong buhay na ito ngayon. Anong nakuha ko sa'yo, hayop ka? Naiintindihan ko na ngayon. Sumunod sa'yo, palihim palagi. Hinahamak, kahit papasok sa Shenzhen Group. Pinipigilan mo pa ako. Sa mata mo, Sheng Jiaming. Ako ay isang kasangkapan na kailangan lang, tapon pagkatapos. Hindi yon totoo, si Yao Ming. Hiwalay na kami. Ito ang divorce papers. Bukas magpapakasal tayo. Ikaw na ang tunay na Elra Sheng. Kahit may ebidensya sila, hindi yon malaking bagay. Buntis ka ngayon, hindi ka makukulong. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para sa'yo. Nandito na ang ebidensya. Hindi mo pa rin pinapansin? Sheng Jiaming, ilang taon ka ng boss Sheng? Akala mo kaya mong kontrolin ang lahat, ano? Hindi. Ayokong makulong. Ngayon ka natatakot. Huli na. Xiaowan, nagkamali ako. Ayokong makulong. Lahat ng ito, si Sheng Jiaming ang nag-utos sa akin. Nakipagtalik siya sa akin at pinagsamantalahan ko si Su Feng. Siya ang may utos. Alam kong mali ako. Ayokong makulong. Si Yao Ming, anong sinasabi mo? Xiaowan, pakiusap, patawarin mo ako. Ayokong makulong. Patawarin mo ako. Pwede akong maging testigo. Tuturuan ko kayong kilalanin si Sheng Jiaming. Si Yao Ming, sinabi ko na. Buntis ka, hindi ka makukulong. Huwag kang makiusap sa kanila. Tumahimik ka. Xiaowan, nagkamali ako, pakiusap. Palayain mo ako, alam kong mali ako. Sumeng, itigil mo ang peking luha mo. Kung talagang buntis ka, luluhod ka pa ba para makiusap sa akin? Anong ibig mong sabihin? Siya ay natural na hindi fertile. Kung mabubuntis siya, milagro iyon sa medisina. Zuan, tumahimik ka. Doktor ka naman. Ni hindi mo to nakikita. Buntis ka. Doktor ka, hindi mo pa rin maintindihan? Ngayon, dapat hiwalayan mo na ang asawa mo. Pagkatapos ng ika-negatibo, 6 na kaarawan ng anak ko, hihiwalayan ko siya. Ikaw na ang tunay na Elra Sheng. Mukhang peke ang lahat, Sumeng. Hinayaan mo akong lokohin. Bitawan mo ako. Kung hindi ko sinabi yun, hihiwalayan mo ba siya? Gusto mong maging kabit habang buhay? Panaginip lang yan. Ang pamilya Sheng ay dapat mawalan ng lahi. Sinusumpa mo ako. Hindi to sumpa. Sheng Jiaming, magdudusa ka. Naghahanap ka ng kabit. Tigilan mo iyan. Huwag mong palalampasin ang gagong to. Huwag kang mag-alala. Kayong dalawa. Walang makakatakas. Suwan. Akala mo matatalo mo ako? Napakaliit ng tingin mo sa akin. Kumpleto ang testigo at ebidensya. Anong ipagmamalaki mo? Ano? Hindi ka sakop ng batas? Su Feng. Ang kanang Su ay isang mayamang pamilya. Paano nagkaroon ng tulad mo? Walang utak na basura. Matapang ka ba? Hinahanap mo si Lan. Subukan mong gumalaw. Ipagtanggol ang ate ko. Bitawan mo ako. Ako si Sheng Jiaming sa Haicheng.
Sa loob ng maraming taon, kayang-kaya niyo ba akong gibain? Para akong nagbulang bola. Akala ko talaga, dahil sa galit para sa babae, mag-isa kang pupunta sa panganib. Hindi ko inasahan. Naghanda ka pala bago pumunta. Suming, kung tunay ang pagsisisi mo, pwedeng kalimutan ko ang lahat. Tutulungan pa rin kita. Kung hindi tulad sila. Mawawala ka ng tuluyan. Jiaming, ako. Sheng, subukan mong galawin ang ate ko. Binibigyan ba kita ng mukha? Tigilan mo yan. Nagmamadali ka na. Nasaan na yung tapang mo kanina na pinaupo mo ako? Mga tambay lang ang dala mo para takutin ako. Alam mo ba? Sino ang hari ng Haicheng? Pakawalan mo si Xiaofeng. Sheng Jiaming, hindi kita palalampasin. Ikaw. Mukhang wala ka ng pagkakataon. Ang panganay ng Su. Sa loob ng bilangguan, huwag kang magmalaki. Sheng Jiaming, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Noong inagaw ang negosyo ng Su, may pagkukulang ako sa'yo. Ang pagbubuntis mong peke. Hindi ko na ito pag-uusapan. Kung magpapakabait ka sa hinaharap, alagaan mo ang mga biyanan mo. Ikaw pa rin si Kira Sheng. Makinig na lang ako sa'yo palagi. Magpapaluhod ka pa sa akin. Akala mo ba, nasa tuktok ka pa rin? Ng Su family, ha? Anong magagawa ng ebidensya mo? Wala ka namang magagawa kundi yumuko sa harap ko. Putangina, bitawan mo ate ko. Papatayin ko kayong lahat. Sumeng, ang mayabang, sa langit ang parusa. Si Sheng Jiaming nga, hirap na sa sarili. Paano kanya ipagtatanggol? Huminga ka pa ng sumpa kay Jiaming, hayop ka. Suwan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isuko mo ang anak ko. Kalimutan ko na lahat at ipapadala kita. Kasama nitong walang kwentang ito sa ibang bansa. Sheng, huwag kang mga... Sheng Jiaming, tumigil ka. Jiaming, baka may plano pa sila. Ang tungkol kay Xiaojiang, pag-usapan natin mamaya. Sabihin mo. Nasaan talaga ang anak ko? Sheng Jiaming, magsisisi ka. Nagbabanta ka? May kakayahan ka pa ba ngayon? Sheng Jiaming, mukhang wala kang alam. Sa kakayahan ko, Ikaw, anong kakayahan mo? Si Jiaming ang chairman ng Shengchen Group. Anong ikukumpara mo sa kanya? wala na ang Shengshan. Chairman pa rin, Anong ibig mong sabihin? Sheng Jiaming. Akala mo dahil nagtulungan kayong dalawa na wasakin ang Su family. Makakapagtatag kayo ng Shengshan Group. Sa totoo lang, noon, ang mga aktwal na shareholder na sumunod sa Shengshan Group ay mga tao ng pamilya Su. Anong sinabi mo? Ang lakas ng hangin, hindi ka natatakot masiraan ng dila? Anong chairman? Maalis pa ba nila si Jiaming bilang chairman? Si Sheng Jiaming ba ay? Hanggang sa dulo na ito ngayon. Salamat sa iyong masamang panghula. Boss Sheng, bagong balita lang. Nagpasya ang mga aktibong shareholder ngayon. Inanggal ka bilang chairman ng board. Ano ang sinasabi mo? Ito, paano ito possible? Ang Su conglomerate ko may assets na bilyon-bilyon. Kung wala ako, sa likod na nagtulak, kayo lang gustong lamunin ng buo. Panaginip lang, Sheng Jiaming. Akala mo ba, henyo ka sa negosyo? Sinabi ko na, kung wala ako, wala ka. Kaya pala, yung mga nag-invest sa Shengshan noon, ikaw pala ang kumokontrol sa likod. Hindi. Hindi ito possible. Ngayon alam mo na. Hindi pa rin tanga.
Jiaming, huwag maniwala sa kanyang kasinungalingan. Malinaw na naglalaro lang siya. Huwag silang pakawalan. Suwan, ito ang pinilit mo sa akin. Ngayon ko gigibain ang inyong pamilyang Su. Gustong gibain ang pamilyang Su? Hindi ka pa karapat-dapat. Si Tito Song. Binibini, tapos na ang lahat. Lahat ng shareholder, naghihintay sa iyong pagbabalik. Upang buhayin muli ang Su conglomerate. Lieutenant, Hindi ito possible. wala na ang Shengshan. At si Sheng Jiaming ay hindi na. Ang inyong chairman. Umalis kayo ngayon din at hindi ko na ito pag-usapan. Bumalik kayo, bumalik. Impossible. Song Cheng, anong karapatan mong tanggalin ako? Sheng Jiaming, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ito opinion ko, kundi desisyon ng lahat ng shareholder. Sa ilalim ng utos ng binibini. Sheng Jiaming, tulad mo, sukab na walang utang na loob at pagkatao. Hindi karapat-dapat sa industriya ng Sheng. Ikaw, mula pa sa simula ay nagplano ka na. Para sa araw na ito, Ate, hindi talaga ako pwedeng umalis. Konspirasyon itong lahat. Kung alam mong konspirasyon, mas kailangan mong umalis. Ayokong makita kang makulong. Hindi ako pwedeng umalis, Ed. Kailangan nating mag-ingat, Ginoo. Habang may buhay, may pag-asa. Pero ngayon, hindi malinaw ang sitwasyon. Makinig ka na lang kay ate. Magsialis ka na. Talagang hindi ako pwedeng umalis. Maniwala ka sa akin, hindi talaga. Kapag umalis ako, tuluyang magigiba ang suklan. Dalhin mo siya palayo. Ed, Diosong, umaasa ako na kayong mga matatagal ng miyembro ng Suklan ay mamumuhunan sa Shengshan Group para mailigtas ang aming negosyo. Kami ay nakarating sa ganitong kalagayan dahil sa tulong ng dating chairman. ngayong may problema ang suklan, hindi kami magsasawalang kibo. Pero, si Sheng Jiaming, Ay puno ng ambisyon. Kailangan mong mag-ingat, binibini. Sheng Jiaming, sana hindi ikaw ang magpapabagsak sa aming Suklan. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Akala ko, ang pagtatatag mo ng Shengshan Group ay pansamantalang paraan lang. Na balang araw, ibabalik mo ang Suklan para sa akin. Pero hindi pala. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong masamang plano. Muntik na kitang paniwalaan, Day. Ate, bakit ka pa nakikipag-usa sa gago na to? palagi naman siyang sumisigaw na tatawag ng pulis. Di ba? Ipadala mo na lang siya sa kulungan ngayon din, binibini. Ang mga krimen ni Sheng Jiaming. Kahit hindi kamatayan, ay sapat na para mabigyan ng habambuhay na pagkakakulong. Jiaming, mag-isip ka ng paraan. Ayokong makulong. Suwan, mulat sa pool, pinagplanuhan mo ito. Ginamit mo pa ang buhay ng iyong anak bilang pusta. Lahat pala ay para lang agawin ang Shengshan Group sa akin. Anong karapatan mo para akusahan ako? Anak, may mukha ka pang banggitin ang anak. Kung hindi dahil sa iyo, hayop, hindi mamamatay ang anak ko. Tama na. Hanggang kailan ka pa magtatangatangahan? Hindi niya pala alam na may nangyari kay Ginoong Jiang? Nailibing na siya. Paano niya hindi malalaman? Nagpapanggap lang yan, kung hindi siya nagpabaya. Hindi mamamatay si Ginoong Jiang. Pa sa aso ng kanyang kabit. Isinantabi niya ang anak niyang malubha. Isang hayop na tulad mo, dapat lang naiwanan ka ng lahat. Anong sinasabi ninyo? May lakas ng loob kayong sumpahin ang anak ni Boss Sheng. Ang cute-cute mo pala. Alam ko na si Chiao Jiang matagal na. Paulit-ulit kang nagsisinungaling. Ang gusto mo lang naman, magway si Jiaming at ko. Para ikaw na lang. Ang meging MRS Sheng. Hindi totoo yan. Wala akong ganon. Anong nangyayari? Ano na ba talaga ang nangyari sa anak ko? Jiaming, ako, hindi ko alam. Itinago ni Suwan si Xiao Jiang. Ginamit niya si Xiao Jiang para pagbantaan kayo. Maniwala ka sa akin. Ang kite-kite mo, nagsisinungaling ka pa. Suwan, ang anak ko ang tanging dugo ng pamilya Sheng. Kahit maubos lahat ng aking yaman, si Sheng Jiaming, hindi ko hahayaang mapunta siya sa'yo, masamang babae. Sheng Jiaming, kung hindi peke ang pagbubuntis ni Xumeng, maaalala mo ba?
na ang anak mo ay dugo ng pamilya Sheng. Naniniwala ka lang sa kanya. At sinisisi mo ang asawa mong 10 taon mong kasama. Para maging ama ni Xiao Jiang. Suwan, anak ni Jiaming si Xiao Jiang. Paano niya hindi mamahalin? At itinuring ko si Xiao Jiang na parang sariling anak. Huwag mo akong babastusin. Huling tanong ko na to sa'yo. Huling pagkakataon mo na nasaan na ang anak ko. Gusto mo bang makita ang anak mo? Ito. Impossible to. Jiaming, gumawa pa ng peking puntod si Suwan. Isinumpa niya si Xiao Jiang na pakasama niya. Suwan, naghahanap ka ng gulo. Sheng Jiaming. Bobo ka ba? Anak ko si Xiao Jiang. Paano ako magtatayo ng puntod? Gagamitin ko ba ang buhay ng anak ko? Para magdrama lang sa'yo. Jiaming, ginagawa niya ito para maghiganti. Huwag kang maniwala sa kanya. Sumeng, ikaw ang may pakana, pinakuha mo kay Assistant Wang. Ang death certificate sa krematoryo, itinago mo ang totoo. Natatakot ka lang na malaman ni Sheng Jiaming. Galit ba sa'yo? Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Ano ba ang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Jiaming, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Hindi ko alam. Siguro si Suwan yung maliit na yun. Ang sadyang nagpapakalat ng sismis tungkol sa akin. Talagang hindi ko alam. Suwan. Sobra pala ang pagtingin ko sa'yo. Una, kinukuha mo ang ari-arian ng pamilya. Ngayon naman, pinagbibintangan mo si Xiaoming. Para lang makaganti sa akin. Grabe ang pagsisikap mo, Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Magaling. Xiao Feng, ilabas mo na ang tao. Master Feng, mali ako. Pumunta ako. Assistant Wang. Boss Sheng, nagkamali ako. Lahat ng ito, si Tsuming ang nag-utos sa akin. Tumahimik ka. Gago ka. Tumigil ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang nangyari sa anak ko? Boss Sheng, Xiao Jiang. Patay na si Xiao Jiang. Ano ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang nangyari noong aksidente? Noong araw ng aksidente, wala siya sa ospital. Nasa kama siya kasama ang kanyang sekretarya. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo, ano ba talaga? Noon, wala talaga ako sa ospital. Pero nang malaman ko ang nangyari, huli na ang lahat. Noon, takot na takot ako. Pero noong handa na akong magsabi sa inyo, si Tsuming, pinagbantaan niya ako. Ginamit pa niya ang katawan niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Tiyak si Suwan yung maliit na yun. Ang nag-utos sa kanya na siraan ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw talaga. Boss Sheng, sasabihin ko sa'yo, yung video na ipinakita ko sa'yo noon. Pinag-edit niya yon. Lahat yon, si Tsuming. Walang kinalaman sa akin yan. Tumahimik ka. Umalis ka kaagad, hayaan mong magsalita siya. Boss Sheng, ito si Xiao Jiang. Ang kamatayan na sertipiko ni Xiao Jiang. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Jiaming, ako, wala akong ginawa. Nasaksak siya ng sasakyan. Grabe ang pagdurugo sa loob ng utak. Sinabi ng doktor na ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Pagdurugo sa loob ng utak. Totoo ang sinasabi ko, kung hindi ka pumunta ngayon, huli na ang lahat, asawa ko. Hindi. Hindi ito pwede.
Ang aking anak ay hindi pwede mamatay. Bakit ito nangyari? Noong araw na naaksidente si Xiaojiang sa sasakyan. Regalo niya para sa ama. Dala niya itong parangal, sinabi ni Xiaojiang na. Ito ang regalo niya para sa kanyang ama. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Pik ito, hindi pwede. Hindi mamamatay ang aking anak, hindi ito totoo. Pik ito. Nakahiga siya ngayon sa operating table. Hinihintay kanyang iligtas siya. Pero ikaw, dahil lang sa isang aso ni Xumeng. Iniwan mo ang sarili mong tunay na anak, hindi ka karapat-dapat na maging ama. Hindi ko alam. Talagang wala akong alam sa nangyari. Wala kang sinabi sa akin noong araw sa ospital ng alaga. Wala kang kahit anong sinabi sa akin. Buwang ka, ikaw pa mismo ang nagkala ng abo ni Xiaojiang. Hindi ka karapat-dapat na hawakan siya, hindi ka tao. Alam mo ba, kapag tinitingnan ko si Xiaojiang, ang malamig niyang katawan na nakahiga sa ospital, kung gaano ako kasakit, na ililigtas pa sana siya. Kayo ang pumatay sa kanya, alam mo ba? Jiawan, walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Xiaojiang. Lahat ng ito ay kasalanan ni Shen Jiaming. Kung pumunta lang siya ng kaunti sa ospital, hindi na mamatay si Xiaojiang. Lahat ng ito ay kasalanan niya, wala akong kinalaman dito. Xing Jiaming, nakikita mo ba ito? Ito ang ikaw. Ginawa mo ang lahat para iwanan kami ng asawa at anak. Babae na gusto kong makasama habang buhay. Nakakaawa ka talaga sa akin. Ang pamilya Su at ang mga magulang ninyo ay dahil sa kanya. Ibalik mo ang mga magulang ko, ibalik mo si Xiaojiang. Xiaofeng, wag mo nang bubugin, Xiaofeng. Bagbugin mo siya, bagbugin ang gago. Wag na, Ibalik mo ang mga magulang ko. Xiaofeng. Alam ko na ang pagkakamali ko, tatay. Dapat siyang mamatay. Mas dapat kang mamatay. Ano ang gagawin mo? Sabi ko na. Gusto kong kayo. Sa harap ng puntod ng anak ko. Lumuhod at magsisi. Dalhin na siya. Bitawan mo ako, Suwan, putang ina, bitawan mo ako. Suwan, malas ka, ano ba talaga ang gusto mo? Ma. Kuya, ang putang inang Suwan na ito, pinakuha ang bahay ni Tsumeng, at pinalayas kami ni Ma. Ngayon, gumawa pa ng puntod para kay Xiaojiang. Hindi natin siya dapat palampasin ngayon. Bahay ko ito, bakit mo kukunin? Dahil lahat ng meron ka ay galing sa pamilya Su. Pinaghirapan ko yon.
Putang ina, kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Ano ang gagawin mo, Suwan? Hanggang ngayon, sinusumpa mo pa si Xiao Jiang. Hindi ka tatanggapin ng pamilya Sheng. Jiaming, pinapanood mo lang ba ang malas na ito? Na sinusumpa ang apo ko. Ma, wala na ang anak ko. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari sa apo ko? Sabihin mo. Kasalanan ko lahat. Ako ang pumatay sa anak ko. Ano ang sinasabi mo? Patay na talaga si Xiao Jiang. Bakit ako nagkaroon ng anak na putang ina? Ibalik mo ang apo ko. Ma, huwag kang ganyan. Lahat ng ito, siguradong gawa ng putang inang Suwan na ito. Siguradong hindi niya inalagaan si Xiao Jiang. Siguradong siya ang may kasalanan. Kasi, hindi mo naman inalagaan ang sarili mong anak. Kanino ka magsisisi sa aksidente? Hinahanap mo si San. Babaeng demonyo. Kung hindi ka ng udyok, hindi sana si Jiaming gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Nasa sariling paa ng anak mo. Kung gusto niyang pumunta sa ospital, mapipigilan ba ako? Tumahimik ka. Nanay, huwag kang ganyan. Buntis pa si Tsumeng. Patay na si Xiao Jiang. Pero hindi dapat mawalan ng tagapagmana ang pamilya Sheng. Ikaw, malas. Ikaw ang pumatay kay Xiao Jiang. Ibalik mo ang apo ko. Ang bilis mong magbago, parang pahina lang. Sabihin ko sa iyo, ang pagkamatay ni Xiao Jiang ay dahil kay Sheng Jiaming at Tsumeng. Katarantaduhan. Na may nangyari kay Xiao Jiang. Nasa kamay ni Suwan. Wala kang ibang masisisi. Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya Sheng? Napangasawa ang isang malas na ito. Ibalik mo ang apo ko. Igagalang kita bilang nakatatanda, hindi ako mag-aaksaya ng salita. Hindi mo makilala ang tama at mali. Sayang ang mga taon mo. Ikaw, nanay. Patay na si Xiao Jiang. Hindi dapat mawalan ng tagapagmana ang pamilya Sheng. Huwag kang matakot, Manang. Buntis ka ngayon, may dugo ng pamilya Sheng. Walang mga has na gumalaw sa iyo. Kung may mga has, kalabanin nila ang pamilya Sheng. Ang dugo ng pamilya Sheng. Hindi mo alam itong babaeng ito dahil sa kalaswaan. Hindi na siya mabubuntis. Niloko niya kayong lahat. Anong sinasabi mo? Jiaming, ano ba talaga ang nangyari? Nawala ang anak ko. Lahat nawala. Ang pamilya Sheng tuluyan ng mawawala ng tagapagmana. Kuya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Peke ang pagbubuntis ni Tsumeng para mapahiwalay siya sa kapatid ko. Pinagawa niya ng peking ulat ang gago, si Assistant Wang. Pagkamatay ni Xiao Jiang, nagtulungan silang magtago ng katotohanan. Tek. Ang pamilya Sheng talagang mawawalan ng tagapagmana. Sa wakas, kayo ang pamilya ni Xiao Jiang. Pinapunta ko kayo ngayon para samahan ang aking anak sa kanyang huling paglalakbay. Para hindi siya masyadong malungkot sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Gago ka. Ang apo ko. Bastos ka, lumuhod ka. Karma, lahat ito ay karma. Suwan, akala mo ba na ganito? Makakapaghiganti ka para sa anak mo. Patay na siya, wala nang saysay ang pagluhod at pagsisisi. Tumahimik ka. Ang hayop na ito. Dapat matagal ng patay. Totoo na sa inyo. Ang aksidenteng ito ay aking plano. Kung hindi siya mamamatay, paano ako makakapag-asawa kay Sheng Jiaming? Paano ako magiging MRS Sheng at magmamana ng Shengchen Group? Napakasamang babae mo. Ikaw ang dapat mamatay. Ako ang dapat mamatay. Anong klaseng matanda ka? Kung wala ako, saan kaya ang Sheng family ngayon? Ikaw ang dapat mamatay.
Hayop. Pag-ibig ko, Jiaming, ay dahil sa'yo. Sheng Jiaming, bitawan mo ako. Anak. Pasensya na sa'yo, anak. Naniwala ako sa hayop na ito at ikaw ang napahamak. Ipapalibing ko siya kasama mo. Huwag. Huwag. Jiaming, kuya. Warner. Mali ako. Si Sheng Jiaming ay nahatulan ng palulokong pangnegosyo at tagpatay ng tao. Sentensyado sa kamatayan, agad na ipapatupad. Aminado ako sa kasalanan.